Ika-4 na kabanata. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Dinala naman siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala pa siya ng diablo sa isang napakataas na bundok, at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo, at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Jesus, "Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa akin." Pero sinagot siya ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito, iniwan na siya ng diablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea, pero hindi na siya nanirahan sa Nazaret, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea at tinitirahan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila." Simula noon nangaral na si Jesus. At ito ang kanyang mensahe, "Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy sa paglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kaniya ng mga tao ang lahat ng may sakit, mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban ng masamang espiritu, mga may epilepsya at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea at maging sa kabila ng ilog ng Jordan.